was rigged. What would be your comment on that? Asking about the judge. Just because you asked me, I really prefer to say that she has truth. I will share you. Microphone. He Microphone. just posted on his Instagram like 2 hours ago. He says that he knows the result at 24 hours. The social media is an amazing tool we have, but we need to use correctly. You can read it. He's saying it. You can read it. The best solution is to cancel the unfair election, and we do it again tomorrow with all the jury members who are arriving tonight. I cannot be involved. And I say him, I will cancel you. You cannot be more judge. And he say me, and what do you, and what is the reason to cancel me? And this is the reason. We were talking about the Beyond the Ground, our philanthropic program for social benefits that has been working on for the whole year, and you have missed this project up with unfortunately message. This is the reason why. And he responded, I don't know about it, nobody informed me. It's enough, the answer. This is the truth. This is the truth, and he really lied. He really lied because he wants to call the light, the reflector, 2 minutes. And in the universe, nobody can call the light. The only ones who can shine are our Miss Universe around the world. I don't want to say more. This is enough. This is enough. I answered So ang inyong napanood mga kapolitika ay ang throwback na video matapos yung finals doon sa Miss Universe 2025 na ginanap sa bansang Thailand. So in this video is atin pong pag-uusapan kasi marami po ang mga nagsasabi ngayon dito sa mundo ng social media na ang #1 beauty pageant na di umano ay itong Miss Grand International dahil tinambakan daw mga kapolitika ng views yung Miss Universe 2025 last year. So, di ba ating napag-usapan at na-mention doon sa ating mga naunang video na yung Miss Grand International, yung Grand TV page nila dito sa YouTube ay umabot ng 1 million views yung concurrent na view doon sa kanilang YouTube channel. And then after noong finals mga kapolitika is umabot ng 12 million views yung lahat-lahat ng mga nagsubaybay at nanood doon sa kanilang channel. So apparently ngayon is marami ang mga nagsasabi, marami ang mga nagtatanong kung naungusan na nga ba ng Miss Grand ang Miss Universe dahil dito ay nakagain ng traction, nakagain ng support ang Miss Grand International dahil sa mga issue at kontrobersiya na kinakaharap ng Miss Universe mula sa financial, sa kanilang credibility at yung kanilang kakayanan na magsagawa ng isang beauty pageant dahil kung hindi lang siguro hinawakan ni Nawat mga kapolitika ang production ng Miss Universe last year ay baka hindi tayo makakita ng isang quality na show. So ang ating yung panawagan doon sa ating pagkatapos ng Miss Universe 2025 ay sana yung ating mga sponsor na mga Pinoy katulad na lang nitong Jewelmer, itong si Olivia Kido, sana lumipat na lang dito sa Miss Grand International dahil nasasayang lang yung panahon natin doon sa kanilang cooking show na beauty pageant competition. Unlike dito sa MJ All-Stars na kung saan is nakikita natin yung bawat score ng mga hurado sa mga delegates, nakikita rin po natin yung botohan. Although merong mga minor issues, merong mga minor kontrobersiya, pero hindi maipagkakaila mga kapolitika na very transparent
sabi nga nung judge na si Natalie Glebova is nakita naman ng mga netizen, ng mga pageant supporters yung score ng mga candidate doon. So walang question kung sino yung nanalo, bakit siya natalo, bakit siya nanalo. So kitang-kita kung sino yung pinaboran ng mga judges. So unlike dito sa Miss Universe na in contrast, sabi na ang mga hurado daw is ang ipinanalo sana is itong si Thailand, si Cote d'Ivoire, pero at the end of the day is bakit yung nanalo is yun pang binigyan ng pinakamababang score, which is itong si Fatima Bush. So ang mga netizen ngayon is naghahanap mga kapolitika ng pageant na credible, yung pageant na talagang pasabog ang production at may integrity, may transparency, which is ito nga ang na-take advantage ngayon ng MJ All-Star, kung saan is kumita sila ng milyon-milyon dito sa kailang mga pabotohan. So na-take advantage yung kahinaan, yung weakness ng Miss Universe. So para sa akin naman mga kapolitika, yung maging reaction ko naman is siguro kung sa fame at sa popularity is hindi pa rin po talaga matatawaran ang Miss Universe, dahil aminin natin sa hindi, talagang napakatagal na nila at nakapag-build na talaga sila ng pangalan. Although ngayon is merong mga transparency issue at integrity issue dito sa Miss Universe, pero mas kilala pa rin talaga sila yung kanilang beauty pageant competition. So although dito sa Pilipinas is marami pa rin kasi ang especially sa mga probinsya mga kapolitika is nahumaling dito sa Miss Universe kahit yung tinatawag natin na cooking show, pero mas kilala pa rin nila yung Miss Universe. Siguro it takes time, basta lang magtuloy-tuloy kasi merong momentum itong Miss Grand sa kanilang mga beauty pageant competition. Marami ang umahanga dito sa kanilang production at ngayon meron ng transparency. So tuloy-tuloy lang at makikilala rin sila ng mas nakakarami. Dahil nga ngayon is marami ng mga supporters na ang sabi nila is ito na lang Miss Grand yung kailang susuportahan, dahil maganda naman din yung production at yung kanilang transparency is nagustuhan rin po ng ating mga netizen. So dahil sa successful na first edition ng MJ All-Star ay ngayong araw po ikakasa ng organization yung kailang second edition. So ang kagandahan dito is gamit na gamit po ang mga Filipino personality, the likes of Michelle D, CJ Opiasa at itong si Emma Mary Tiglao doon sa MJ All-Stars. So talagang napamahal at mahal na mahal ni Nawat ang mga Pilipino dahil sa ating presensya doon sa MJ All-Stars Finals at even sa mga preliminaries nila. So may suggestion dito sa organization is sana si Catriona Gray ay uupo bilang judge sa susunod. Mas makilala pa sila at mas maging popular pa itong Miss Grand International. Kasi aminin natin sa hindi, is marami pa rin talaga ang ayaw dito kay Nawat. Most especially yung mga nangyari in the past, mga kapolitika. Marami ang mga hindi nakakalimot sa ginawa nitong very controversial na CEO ng Miss Grand Organization. Pero nakikita naman natin ngayon na binabawi na ni Nawat at nagkakaroon ng rebranding ang kanyang imahe at yung kanyang personality, yung kanyang pangalan. Wala na gaanong issue, wala na gaanong controversy. Unlike before, na talagang every pageant na lang is merong issue itong si Nawat. Ngayon is na-minimize na po yun, which is I believe na nagre-rebrand na siya ng kanyang image. At patungkol naman doon sa views na kung saan itong Miss Grand International ay humakot ng 12 million views at 1 million concurrent views doon sa kanilang Grand TV sa YouTube, kontra dito sa Miss Universe na nasa 3 million views lang mga kapolitika. Ang masabi ko naman doon is during Miss Universe kasi most especially sa finals is marami kasi mga channel na kung saan is pinapayagan na mag-live, especially doon sa Facebook, dito sa YouTube. Meron pa pong yung sa mga Latinos. So apparently is nadi-divide kasi yung mga viewers dahil sa sobrang daming mga pages, mga channels, mga influencers at mga vloggers ang nagka-cover rin ng Miss Universe during sa finals at sa preliminary. So nahati mga kapolitika. Kung kumpara dito sa sa Miss Grand International, na isang channel lang talaga, itong Grand TV lang ang gumagawa ng live coverage during sa finals. So again, mas popular pa rin po ang Miss Universe, pero ang Miss Grand is nagkakaroon ng momentum sa ngayon. So apparently we are getting there. So yun mga kapolitika ang aking discussion dito sa mga nagsabi na mas popular na daw ngayon ang Miss Grand International.
So kung kayo po ang tatanungin ano po ang inyong masasabi dito sa mga komento at opinion ng ating mga netizen na mas popular na daw, mas famous na daw ngayon ang Miss Grand kung ikukumpara dito sa Miss Universe. Kayo po ba ay naniniwala mga kapolitika? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.